At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 231 para dito kay Kalbo. Sa pasensya na ngayon lang, pero ito nga, huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan at nung sa nakaraan nga ay dito tayo natapos. Yung sa ginagawang experimentation ito nila Blast na tinatry nilang i-separate yung monster cells dun sa katawan ng mga tao na naging halimaw. At ito nga, sabi ngayon dito ni Blast, ang ibig sabihin nito, yung para magawa nga nila yung bagay na yun, ang pinakasusi, yung psychological state ng mga tao na nag-transform into monster. So now, ang continuation niyan is eto naman na. So dito ay natapos na nga yung kanilang experimentation at nagpakita ng promising na result. Etong halimaw na nga to o itong tao na naging halimaw. Sabihin, possible nga na bumalik siya sa normal na pagiging tao. Pero ito nga ngayon, baling na. Etong si Flashy dyan kay Blast, sabi niya nga dyan, ay balik nga sa kanilang pinaka-topic dito. Pumunta. Etong si Flash dyan, parang araw kausapin etong si Blast patungkol dun sa God. At eto nga ngayon, bilang sabi nga rito ni Flashy kay Blast, di ba? Etong si Blast meron daw siyang alam patungkol sa connection ng God at saka dun sa Ninja Village kung saan daw lumaki etong si Flashy Flash. At eto nga ngayon, tingin-tingin lang etong si Blast dyan kay Flashy. At then eto nga ngayon, ay sabi nga nito ni Manako, anong Ninja Village yung sinasabi nito ni Flashy Flash? At eto ngayon, tuloy ngayon nito ni Saitama na oo nga raw pala no, ngayon naalala niya na si Sonic pati na yung dalawang ninja na kinakalaban nila, may binabanggit din daw ay patungkol sa Ninja Village na yan. At eto nga ngayon, salita eto si Flashy, sabi niya nga dyan kay Blast, di ba ikaw yung dumestroy, yung sumira sa Ninja Village na yun, di ba? At eto nga ngayon, ay parang medyo gulat lang dito, hindi pa rin maintindihan ni Saitama yung sinasabi ni Flashy. At eto, napapikit na lang dyan etong si Siege. At now, eto nga ngayon, biglang upo na eto si Blast, sabi niya nga dyan, hindi niya raw masisisi etong si Flashy Flash kung meron pa rin siyang sama ng loob o nag-hold siya ng grudge laban dito kay Blast. Pero eto sagot etong si Flashy, sama ng tingin niya dito kay Blast pero sabi niya nga dyan na mali, baligtad ka mo yung nangyari, sabi niya nga dito kay Blast. Kasi nung malaman niya yung balita na yun, ay nagkaroon talaga siya ng relief. So ibig sabihin, mas gumaan pa yung kanyang pakiramdam. So ito, sabi nga dito ni Blast, ay medyo nagugulat siya. At eto, tuloy nga ni Blast na medyo naso-surprise siya dito kay Flashy kasi nga sa tipo raw nito ni Flashy na yun na parang malakas siya, magaling siya kumuha ng mga info ganyan, ay naso-surprise etong si Blast kasi ngayon nang daw na-realize siya ni Flashy Flash. At eto, habang pinagmamasdan niya si Flashy Flash, sabi nga ni Blast, nakikita niya na talagang pilit na binubura ni Flashy Flash yung kanyang nakaraan o yung kanyang memorya patungkol nga dun sa kanyang nakaraan sa Ninja Village kung saan siya lumaki. At eto nga ngayon, medyo naguguluhan pa rin etong si Saitama, sabi niya nga dyan, ano raw ba pinag-uusapan ni Blast at saka nga nito ni Flashy Flash. At eto nga ngayon, paliwanag na o nagkwenta ng konti etong si Flashy, sabi niya nga dyan na lumaki siya sa tinatawag na Ninja Village. So isang training facility nga raw yun para sa mga assassin. At yung lokasyon nun, nandoon yun sa may pinakaliblib o pinakalooban ng mountains. At inaccessible siya sa mga ordinaryong tao, hindi yan mapupuntahan ng mga normal na tao. Salamat daw sa barrier na nilagay nung kanilang founder. At ngayon, ay 9 years ago, nung inabandon niya yung village na yun, right after nung pag-aabandon niya sa village, nabalitaan niya na lang na may kung sino, isang tao lang, yung talagang completely winipe out yung Ninja Village na yun. So ngayon, wala naman daw pakialam, hindi interesado etong si Flashy sa kung sino man yung may gawa nun. At saka isa pa, hindi na siya interesado kasi nakalaya na nga raw siya dun sa mga bagay na yun, kaya wala na siyang pakialam. Pero yun nga lang, may isang bagay na bumabagabag sa kanya. So kaya naman, ito nga tuloy ni Flashy Flash, nung during daw nung 3 panels na hinahanap ni Flashy si Manako, ay may pinuntahan siya, binalikan niya yung lugar na nga na yun. At ito nga, sabi ni Manako, wow, ang galing mo, good job, di ka naligaw, sabi niya ngayon dito kay Flashy, di ba kasi nga ligawin etong si Flashy. But anyway, sa ito nga ngayon, binalik ka ni Flashy Flash etong kanyang Ninja Village kung saan siya lumaki. At eto nga, may parang butas-butas dito, kala mo kinarve etong village na nga na to. At eto ngayon, tingin-tingin dyan, medyo nagugulat etong si Flashy Flash sa naging itsura ng kanyang village. At eto ngayon, so pasok dyan etong si Flashy, baba siya sa mga hagdanan na nga na yan hanggang sa umabot na nga siya sa parte na to. So yan, so may malaking butas dyan sa may pader at pasok ngayon dyan si Flashy Flash. At eto, pinuntahan niya etong parang altar na to na may pagka-take yung itsura, pero etong di nakibo. Etong si Flashy talagang tinitignan niya lang etong bagay na to. At eto nga ngayon, naalala niya yung time na kung saan nakita niya itong cube dyan mismo sa bagay nga na tinitignan niya ngayon. At eto, kasama niya pa etong si Sonic, pero this time ay wala na nga yung cube. At ayun, kita pa na parang kalam inukit, kinarve etong parang altar na nga to. At ayun, may kita yung marka, may bilog nga dyan. At so kaya nga ito ngayon, sabi ni Flashy, nung makita niya
yung mga marks na yon, yung mga parang kala mo kinarve na perfect spear daw na kala mo in space warp, nagkaroon na raw siya ng suspeche. Alam niya na kung sino raw yung may kagagawan nun. So kaya nga ito, baling si Flashy dito kay Blast. Sabi niya nga dyan, dinestroy ba o inatake nito ni Blast yung kanyang village para i-recover yung cube na yon? At ito nga ngayon, tuloy ni Flashy, salamat daw sa kanyang mga annoying na upperclassmen na mga ninja. Dahil ngayon, napag-connect niya na raw yung mga dots sa isip niya at kasama nga dyan kung bakit may cube na naka-enshrine dun sa may pinakailaliman pa nung kanilang village at kung bakit daw ganun yung itsura ng village nila na Hugis Cube. So siguro daw minodel yan dun sa cube nga na nakatago dun sa kanilang village at higit sa lahat yung nakita nga raw nila doon. At eto nga ngayon, yung nakita nila dati ay etong katawan ng kanilang founder. So yung nagulat dito, etong si Sonic at saka si Flashy, so bata pa sila nung time na nga na yan. So dito sabi nga ni Flashy, nung time na yun nakita nga nila etong kanilang founder na natutulog din sa kanyang recovery capsule at yung itsura ng kanilang founder ay halos din ng araw tao. Yung itsura niya parang magiging halimaw na yung itsura. At eto nga kita naman dyan na konti nilang halimaw na etong master tuloy itong founder nga nila. At so kaya ito sabi nga ni Flashy, so ibig sabihin ba nito safe na i-assume niya na yung kanilang founder binigyan din ng kapangyarihan niya na nagmumula dun sa God. So nga ito ngayon medyo tahitahimik dyan ito si Blast. Sabay maya nagsalita siya, sabi niya nga dyan yung lalaki na tinatawag o tinutukoy natin ni Flashy Flash na founder nila na nakita nila para magiging halimaw na ay partner niya nga raw yan. So kaya nga ito nagulat ito si Flashy Flash. So ito sabi nga ni Blast na dati partner niya yan at silang dalawa yung magkasama na nagka-capture, kinokolekta nila yung mga cube na nga na yan na tinatawag nga nila na God. At ito nga ngayon ang pangalan daw ng kanilang founder si Empty Void. At ito nga ngayon sabi nga dito ni Blast na simula nga raw nung maging halimaw na yung si Empty Void, pinagbawal na ni Empty Void sa lahat na gamitin yung kanyang pangalan. At ayun, ang ginagamit na nga lang sa kanya ay yung Datman. So kaya nga yung mga kasamahan daw na ninja nito ni Flashy Flash, ayan lang yung tawag kay Empty Void, Datman lang yung alam nila. At ito nga ngayon sabi ni Flashy Flash, empty, ito si Kalbo Boyd, sabi niya ngayon talaga naman kahit seryoso na patawa pa rin itong si Saitama. But then ay pagkatapos nga niya na ito nga ngayon balik dito kay Blast, sabi niya nga dyan na si Empty Void nga lang daw yung kaisa-isang tao na kung saan may ability na kaya niyang i-open yung tinatawag na The Gate of the Celestial Rock Cave. At yun nga raw yung The Gate of the Celestial Rock Cave na yan naman yung kumokonek sa dimension kung saan nagtatago yung God. So grabe, napakatindi, napakalupit pala ng ability ni Empty Void. At ito nga ngayon tuloy ni Blast. So kaya nga dahil nga raw dyan, kaya pilit siya nagre-research at naghahanap ng paraan kung paano may babalik sa dati etong si Void, kung paano siya magiging normal na tao ulit. At then pagkatapos nga niyan, ni San guys, so hanggang dito lang etong sa episode 231 natin. So yun, so napakalupit pala nga ng kapangyarihan nga nito ni Void. So kaya niyang kumunik dun sa dimension kung saan nagtatago yung mga God. So kapag yun ang nangyari, kung sakali lang, tapos kasama na si Saitama, ayun ang maganda, interesting na kalaban. Tignan natin kung ano yung laban ni Saitama dun nga sa mga God. But then yun nga guys, ay ulit maraming salamat sa panonood dito kay One Punch Man natin. So hintay lang para sa next episode natin dito. So yun na naman, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.